kasi lagi ka naka-red. Naka-red. Pero hindi naman ano to eh. Maroon. Maroon ang ang kulay ko ngayon. Still red pa rin. Red pa rin. Diba? Ano pa rin yan? Kapamilya pa rin. Oo. Swerte pa rin yan, swerte. Oo, ganun ba yun? Ano na lang tayo. Sumunod na lang, partner. Saan? Sa, Sa 17 utos. sa labi. Naku, wag naman. Mahir. Sa 17 utos. Yun, talaga nga naman, Kanino bang 17 o? Ito ba yung ano? Ay, hindi. 10 commandments lang mayroon Ba't naging 17? Teki na Nadagdagan. Nadagdagan. Etong 17 utos na binabanggit mo nga, partner, eto yung 17 utos ni pastor. Oo. Oo. 17 utos ni Pastor Kibuloy para siya ay pumunta o makadalo sa committee hearing na ginagawa ngayon sa Senate inquiry. So ito yung alleged crimes committed. 17 to na kumbaga inuutos niya sa Senado, no? Hindi pinag-usapan dito yung House, ha? Hindi, sa Senado lang to kasi iba naman sa House. Tungkol yun sa SMNI. Oo, iba yung kanilang tinatalakay doon. Sa Senado, tungkol doon sa mga di umano. Mga di umanong ginawang krimen. Yes. KOJC leader. Ito nga, partner, medyo marami-rami ito. Isa-isayin na lang natin kasi para ano. Oo. Diba? At medyo mabigat partner yung kanyang mga kondisyones. Ito kaya ay susunod o ito ay idedentma. No, kasi marami ding na ano na ba, partner? Nakuha na ba yung 8? Tapos na ba yung Iba deadline? tapos na pero partner, pagsabayin mo tong 1 and 2 Oo. na utos. Oo. Sige. Okay. Unang utos. Unmask and show the full faces of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Ang number 2 naman, kanyang kondisyon ay reveal witnesses' true name and identity with recent valid IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Bakit kasama Yun, rito? Scriptwriters. Sino ba yung scriptwriters rito? Partner, ito tatalon ako sa number 16. Okay. In relation to 1 and 2. Sige nga Okay. partner, ano yung 16? Number 16, basa. Okay. Ang nakalagay sa number 16 ay sinasabi nga rito, send to me that written answers to this set of conditions 2 days before the rescheduled hearing with your signature. Yan. So, ibig Okay. sabihin, di ba, send to me the written answers to this set of conditions. So, doon sa 1 and 2, gusto niya nang makita, Oo. ma-reveal sa kanya, 2 Yung- days before the scheduled hearing. Mm-mm. Diba? So, in other words, ipapadala sa kanya yung mga, Kondisyones. itong 1 and 2, yung Okay. muka, Okay. na walang cover, no eyeglasses, no dark eyeglasses, no caps, no bonnets, or head covering of any kind. Saka yung true name and identity with recent valid photo IDs. Oh, So, ipapadala ito sa kanya. sa kanya 2 days before. Diba? Nagpa-follow lang ako sa condition niya, partner, ha? Hindi ito during the partner. Hindi. The hearing. Oo, kasi lumalabas dito, send to me the written answers to this set of conditions. Meron siyang utos dito na unmask and show the full faces of the witnesses. Oo. Diba? Oo. And the identity. Okay. Ito, partner. Sa number 1, unang-una kasi, sabi nga nila, meron naman talaga, di ba, binanggit natin before, na yung mga akusado, kasi hindi naman siya akusado dito, partner. Okay. Sa totoo lang, ha? Oo. So, hindi naman sasabihin na constitutional right ko na dapat makita ko yung mga muka. Unang-una, hindi ka pa naman accused. And at the same time, wala ka pa doon sa hearing. So, pwede ka mag-request na malaman mo kung sino yung mga witnesses against you Mm-mm. on the day of the hearing. Okay. O,
On the day. Oo. Diba? Hindi yung before. Oo. On the day. Oo. Diba? Di ba tandaan natin, partner, yung ibang mga witnesses dito, takot. Oo. Pero, sinabi nga dito ni Senator Risa Hontiveros, yung identity nila ay, alam kasi nasa salaysay. May affidavit. Mm-mm. So, yung totoong pangalan nila, Nandun. nasa affidavit. Oo. Pero, ang may alam lang, Kung kanino mo na pinasa. yung affidavit. Oo. Oo. So- Yung true identity ng witnesses. Oo. Okay. So, in other words, partner, syempre, kung siya naman yung concern, I think, pwede ka siyang humingi ng mga salaysay. Oo. Right niya yun. Okay. Right niya yun. Oo. Pwede pala siyang humingi, ha? Oo. Oo. Right niya yun. Right niya Oo. yun. Na malaman kung ang salaysay Oo. ng mga nag-aako sa kanya. Oo. So, in other words, yung mga identity nun, Alam na niya. nandun. Oo. Nandun. Saka partner, normally, pagkasalaysay, nire-require din kami na i-attach yung ID. Yung photocopy ng ID. Mm-mm. So, most probably, yung mga salaysay dito, baka may photocopy ng ID. Oo. Kasi hindi yan notaryohan ng walang identity, walang ID Okay. ng isang notary public. Mm-mm. So, ito ang hindi maganda sa number 2, mga kayubi. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Mhm. Ano ang gusto niyang palabasin dito? Scriptwriters, gawang kwento. Oo. So, dito pa lang, sa number 2, alam mo na ang gustong tumbukin. 'Di ba? Na para bang hindi totoo yan, mga kwento Ito'y na yan. gawa-gawa lamang. Parang Oo. ganon. Oo, So, ang nakikita niya. I-reveal niya sa akin at yung mga photo ID nung mga gumawa nung kwento. Tapos yung mga witness ninyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya ilan pa yung mga mukha nila. You know that. You know that those scripted narratives that they are reading are scripted. It did not come from them. It came from an author, one author for all of these accusations against me. Oo. So nakikita mo na dito pa lang sa mga utos ni Pastor Kibuloy, nakikita mo na hindi makatotohanan yung gusto mong kahilingan. 'Di ba? Hindi ka tanggap-tanggap Mhm. sa mga words na ginamit mo. Hindi makikita yung good faith. Oo. 'Di ba? Siguro sasabihin ng iba na kung kinikilingan man si Pastor Kibuloy, good faith. Mm-mm. Pero sa akin kasi neutral ibig sabihin nasa tayo hindi tayo kumakampi, neutral dapat ang tingin natin dito. Pero yung salita dito na nakikita ko, hindi siya in good faith. Oo. Pero partner, no? Okay. Yung kanyang hinihiling na unmask and show the full faces of witnesses, can the Senate pwedeng gawin ito? Sa akin pwede dapat, partner. Dapat Oo. makita mo naman kung sino nag-aakusa sa'yo. Okay. Tapos alias pa yan Harap-harapan. Oo, malay ko- During the partner na, the inquiry. On the hearing. On the hearing. Oo. Oo. Kung gusto nyo, kung feel nyo, mga sa Senado na delikado ang tawag dito, ang security, Oo. yung safety ng witness, di mag-executive session kayo. Mhm. 'Di ba? Para hindi ma-reveal sa public yung mukha. Okay. Pero right Pero yun. pwedeng ipakita dun sa Sa executive session. Oo. Oo, pwede Oo, yun. Dun sa nag-aakusan Oo. nila. Ang takot lang naman yata yung mga witnesses is, di ba may tinatawag silang angel of death? Oo. Daw, di ba? Yung parang tipong mga alagad Oo. na handang pumatay. Doon sila takot, kaya hindi pwedeng ma-publicize, make it public, yung mga Identity. itsura nila. Oo. At sila inaabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement at pagsuspindi ng hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors ng witnesses, alias Rene, alias David,
alias Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina alias Amanda at alias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. At sa kabila ng lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, Elias David. No? Bukod pa po sa ating mga testigo na nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po yun at pahalagahan. Kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komiteng ito, katulad ng ibang mga witnesses. Oo. Diba? Pero kung sa affidavit lang din, meron naman, sabi ni... And At for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng mga affidavit under oath. So, mga legal na dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. may nadinig kasi ako, partner, doon sa gikan para sa masa na kagabi na inabot na madaling araw. Sinabi, may isang witness doon na binanggit ang alias, and at the same time, binanggit ni Pastor Kibuloy yung full name. Documented lahat ng workers dito. Document 101 yan. I can tour you into the office. There, administration building namin. Every worker yan, mayroong document yan. Bawat isa pang pumasok dito. Whether good or bad ang ginawa mo, nakalista lahat yan. O, di ka makapagkaila. Kaya binigay yung record ng alias Rene na yan. Michael Mobilio, isa-isa sa inyo, meron kayong envelope. Meron kayong folder. O, paano yan? May mga procedure yan, may mga proseso. Umalis siya dito, nirelease siya, pumirma siya, lahat pinirmahan niya, because he can be released, 2021. Na-release na siya. So it means, kilala naman niya. Nitong mga nag-aakusa sa kanya. May sinabi siyang isang name eh. May sabi, ibig sabihin, di ba, meron siyang way to know. Di ba? Eh di sabihin na lang niya rito, kung ako sa kanya, ito si ganyan, hindi ko kilala. Ito si alias ganyan, hindi ko kilala. Sa katandaan natin, partner, may mga witnesses na lantad ang muka. Oo. Yung si Raynita, Oo. isa. Correct. all the way to March. And everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalin-balintong ka, basta may money ka na i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Just for example, they assign me as a leader. My quota is from September to March. I was given like 12,000 Singapore dollars. And where I can get that money. So, ang mangyayari po, meron ka pong obligasyon na buuin yun. Kasi you only earn less than $1,000 in a month. Right. And you're taking out already your tax and offering. And ano po yung Exactly. matitira? You sacrifice everything. Actually po yung service namin sinasabi na magsisimba ng Sunday. It's not really focused on learning the Word of God because we are out there soliciting, making money, tinda, whatsoever na nagpo-produce po ng pera. Tad. Oo. Yung Arlene, lantad. Mhm. Yung isang taga-Canada ba yun, partner? Yung lalaki, yung ex-director, Oo. lantad yun, yung lalaki. Ang takot lang naman palagay ko, partner, yun nasa Pilipinas eh. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds, na mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha, na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter,
ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang inango nila from poverty, pira-piraso lang, ilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito ang nangyari. Lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay kung kanino, kay Rose Di Magnao para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nung nagko-question ako, is really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako informed. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. So ito, so yung photo ID of your scriptwriters, medyo hindi siya good. Okay, itong utos na to na ipakita yung ID ng scriptwriters, pinapalabas agad na gawa-gawa yung kwento. Okay. Okay, so number 3, partner. Number 3, basa. Number 3, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Dito, maliwanag. Gusto niyang palabasin na kung anumang contempt power ang gagamitin sa kanya. Halimbawa, siya ay naging matigas ang ulo, pasaway, ayaw sumagot sa mga katanungan. Yung pagpataw man sa kanya or pag-cite man sa kanya ng contempt ng Senado o ng committee, lumalabas arbitrary, hindi reasonable, hindi makatao. So maliwanag na siya ang naunang mahusga na lahat ng contempt power na gagamitin laban sa kanya ay arbitrary. So tandaan natin, meron isa sa mga utos niya na dapat na itong set of conditions ay dapat pirmahan ng ating Pangulo at ng House Speaker. So kapag ito ay pinirmahan, lumalabas na inaamin nilang lahat na yung contempt power na gagamitin, kung gagamitin man laban sa kanya, ay arbitrary. At ito daw ay dapat hindi gamitin sa kanya, magmatigas man ang ulo niya, o hindi man niya sagutin ang mga katanungan sa kanya. Ginawa lang ito pero hindi balak to pa rin. So, di ba? Meron ng agad, may panghuhusga na rito na arbitrary. Di ba? O, number 4, partner. Okay, number 4, basa. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Anong nakikita mo dyan, partner? Okay, kasi di ba merong immunity kasi. Itong sila senador. 'Di ba? Okay. Hindi sila pwedeng Sampahan. kasuhan, Okay. especially sasabihin nila ay cyber libel 'yan, libelous yan. Oo. 'Di ba? Hindi pwede kasi may immunity sila doon. Okay. O So- i-waive niya 'yun. Okay. Yun ang nais niya. Yung nais niya, paano siya? Di dapat siya din. Oo. Kung ano man yung pwede niyang hilingin, although wala namang immunity si pastor, Oo. pero ang dami niyang hiniling dito, sa dulo, na pabor sa kanya. Mhm. Diba? So, sa casino, partner, may nagsabi nga dito, si Pinoy, sa kasi dating Pangulong Ramos, umatindi sa ganitong inquiry, pero wala namang ganitong klaseng mga hiling. Oh. Hi sir, good morning. Kumusta sir? Sir, relax. Okay lang sir, ready? Sir, would you like to comment? Sabi ni Tigo, hindi naman daw siya magpapakulong ng former president. May good faith naman daw siguro yun. Good luck sir. Oo. 'Di ba? So, makikita mo naman parang ganito, partner Merong kang merong binibili sa yung property pero ayaw mo. Hindi ka lang makahindi pero bibigyan mo ng tawad na alam mong hindi acceptable sa kabila. Oo. So ito yung mga kondisyon Oo. na alam mong hindi acceptable sa kabila. Oo. Na para hindi maituloy yung Oo. pagbebenta. Para lang, gagawa ako ng kondisyon
Pero alam mo na hindi acceptable yung hinihingi mo. Oo. Diba? Sa madali, wala talagang plano. Oo, walang plano. Sana hindi na lang nagsulat kasi mukhang hindi naman talaga Mag-attend. hindi naman mag-a-attend. Oo. Parang ito, gusto niya lang ipamuka, mga kayubid, the way I see it, gusto lang ipamuka nito na may scriptwriter, na merong abuso sa immunity ang Senado. Oo. Ganyan eh. Okay. Sige, number 5, partner. Number 5, basa. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. Depende naman yung partner eh. Di ba? Kung ang question is answerable by yes or no, mag-yes ka lang. O sabi mo, ikaw ba ang executive pastor ngayon ng KOJC? Mag-explain ka pa ba dun? Yes or no lang yun eh. Oo. Hindi na po. Depende din siguro sa tanong kasi bakang iniisip niya may mga tanong rito na talagang iipitin siya, gigipit siya. Partner. Oo, so yun ang bakang nais niya rin rito na bigyan siya ng pagkakataon na maipaliwanag ng husto. Okay? Doon Partner. sa mga kung anumang mga tanong at alegasyon na ibabato. Okay lang yun. Pero Okay. feel ko hindi nyo ito kailangan kasi parang si Senator Risa, hindi naman siya yung tipong, no! You cannot answer that! Oo. Just yes or no! No! Hindi naman siya ganon. May mga senador dyan. Pero yung mga senador na, tell me, am I right or am I right? Hindi naman pupunta dito sa hearing. Hindi member. Diba? Meron nga member dito na medyo pang yes or no lang. Or regardless. Pero hindi naman umaatin yun. So nothing to worry, diba? Okay. Next partner. So hindi na niya kailangan tong Hindi niya kailangan to yes or no. Kasi kung si Senator Risa lang aatin, rest assured na bibigyan siya ng pagkakataon na magsalita. partner, sa bagal magsalita ni Senator Risa, di ba? Mabagal siya eh, as compared sa iba eh. Makaka-reason out siya agad. Di ba? Okay. So anong number ito tayo? 6. 6 na. Okay. Basa. No limit of time for me to ask or answer questions. Oh, yan. Bakit? May ano ba? Hindi mo yung karapatan. Pero may oras ba, partner? Pag, di ba, nag-hearing o nagsasagawa ng inquiry para sa resource person to answer dun sa question ng Partner, kung wala ng namang senador. limit, mauubos naman yung oras nila. Kahit nga sa debate, may limit eh. So may limit. Alam nga naman magkwento ka mula umaga hanggang gabi. Labo naman ito. Di ba? You can ask naman time. Di ba? Can I add some more, di ba? So no limit of time for me. Ito kasi partner ang ano dito eh, ang pang-trap dito. No limit of time for me to ask or answer questions. Baka hindi mo makita na may to ask. So ibig sabihin siya ang magtatanong. No limit. At siya magtatanong. Ubos na yung oras sa kakatanong niya. When in the first place, hindi niya yung karapatan. Wala siyang karapatan magtanong. Ito dapat nang gawin ni Pastor. Dapat sagot lang siya. Kasi siya yung resource person eh. Di ba? Ang dapat niyang gawin, malakas naman siya sa ibang senador. Okay, ganito ha, partner. Malakas ka kay Robin. Kaya hindi ko alam kung paano i-execute ni Senator Robin to. O kahit si Senator Villar, friendship kayo eh. Bigyan mo ng tanong si Senator Villar o si Senator Robin. Paupuin mo. Tapos siya ang mag-cross. Kung gusto mo, doon sa ibang resource person na nag-witness against you. Katulad ng ginagawa dati ni partner, Senator Miriam Defensor. At the time nung partner, teka lang ha, impeachment. Diba? Yung impeachment yata, kung di ako nagkakamali, kay Joseph Estrada. Sana ang tinig ng sambayanan at hindi ang ingay ng mga iilang mayaman dyan sa Makati. Senator Jess Gingona. The yes or no was by minute that I moved. But because according to you, you transferred from a law office with a higher salary to a law office with a lower salary. Is that correct? Yes. Remarkable. Thank you. Operate with me in identifying what their names and addresses are. And may I request the Chief Justice to discipline, at the very least to admonish and to reprimand this group that feels itself so high above the law. Call their attention. Those 2 pages, those 2 gentlemen in the gray barongs, nakita ninyo? Yes. And that man. Beside the wall. Proceedings for at least 20 minutes. Just for a while.
Basta may impeachment ito na hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng ibang senador. So, di umupo siya, tanong siya ng tanong to debunk. This impeachment trial, how many witnesses will you present? You answered 100. It was in all the banner headlines of all the major newspapers. Now you're telling us you present maybe in effect 15 at most. I repeat, what on earth were you thinking? Were you playing games with us? You know that when the judge asks you how many witnesses you will present, that is not binding on the lawyer. The judge has no power to limit the number of witnesses. That is only an approximation. So if your answer is, we only wanted to make sure, then you could have approximated a figure relatively close to the about 15 or so that you will present. Why say 100? What on earth was going through your mind? Yun ang dapat mong gawin. Dahil alam mo na wala ka namang karapatang magtanong, bakit mo pa to ilalagay sa utos mo? Sa condition mo. 'Di ba? Hindi naman talaga to 'di ba? Ito yung mga, sabi ko nga, mga condition na alam mong hindi ka tanggap-tanggap. Wala kang karapatang kausapin mo na lang kung sino yung kakampi mong senador. Siya yung magtanong na magtanong. Hindi siya mapipigil, partner. Ni Senator Risa, kung magtatanong ang isang miyembro ng committee na pabor kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Pero ikaw, to ask question, baka naubos mo na yung oras. 'Di ba? Baka siya na lang puro magtatanong, diba? partner. No limit eh. Oo. Kasi ang dami din niyang gustong malaw. Gaya ng sabi mo nga kanina, dun sa kanyang kondisyones, di ba? Sa number 2, di ba? Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Scriptwriters, di ba? Di ba? May Yun ano ay, posible yun ang mga itatanong niya. Hindi sa ka-partner, Oo. the mere fact na you use the word scriptwriters, parang hindi ka naniniwala sa nangyayari. Parang ang dating, partner. Drama ang nangyayari sa Senado kasi may script. Oo. Diba? Oo. Yun ang posibleng mga nakikita niya. Itong ginagawang inquiry. Okay. Number, partner? 7. I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. See? Kung lahat ng questions under his discretion, hindi dapat sumagot. Tapos so, siya lang invoke my right. Diba, hindi siya sasagot. Kasi hindi yan. Under my discretion, hindi siya dapat kung sagutin. Pero ako, I can ask question, no limit. Di ba? Kakaiba. Di ba? Sabi nga ni Senator Miriam Defensor before, may mga tanong na pwedeng iwasan, invoking your right against self-incrimination. Pero hindi lahat ng tanong pwedeng mo ma-invoke yung right na yan. Kasi meron mga questions na hindi naman against self-incrimination. From the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. All right, go ahead and consult with your client. Ano pa? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Ngayon, kilala mo na kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Dahil maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At nasusumpa pa lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mo, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mo, magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim ko. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sa sabihin mo, at ngayon sabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh.
hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.